Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Ginoong Vitalik Buterin. Sa mga hindi po nakakakilala sa kanya ay si Ginoong Vitalik Buterin po ay ang founder po or creator ng Ethereum. Yan, siguro ay yan, marami po sa atin siguro ang nakakakilala sa kanya kasi napakalaki po ng Ethereum. Pumapangalawa po yan kay Bitcoin. Ayan. At sabi rito ay obsessed daw po siya kay XRP or Ripple. Ayan. Meron kaya itong katotohanan? Ayan, bakit hindi niya nalaman kaya tutukan yung kanyang Ethereum? Kasi mukhang base po sa mga nakalipas na balita ay mukhang hindi po maganda ang ipinapakita ng Ethereum. Yan ang performance ng Ethereum network. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, was Vitalik Buterin really obsessed with XRP and Ripple? Ayan ang tanong. Ayan, Vitalik Buterin's alleged interest in XRP and Ripple broke down by former advisor Steven Nereov. Ayan, si Ginoong Steven Nereov po ang magpapaliwanag dito sa interest ni Ginoong Vitalik Buterin pagdating dito kay Ripple or XRP. Ayan. In a recent disclosure, Steven Nereov, a former Ethereum advisor, former Ethereum advisor po pala siya ng Ethereum. Kaya yan, kilalang kilala po niya si Ginoong Vitalik Buterin. Ayan, known for his insightful statements. Ayan, nakilala raw po siya dahil sa kanyang magaling na mga inilalabas na mga pahayag. Ayan, has provided some clarity on the speculations surrounding Vitalik Buterin's past interest in Ripple and XRP. At ayan, the community has long wondered whether Buterin, the co-founder of Ethereum, had a genuine fascination with Ripple. Ayan, kaya yung community raw ng XRP or hindi po sinabi kung kaninong community ito. Yan, kung community nga ba ito ni Ethereum or community ni Ripple. Siguro ay dalawa. Pareho silang yung tinutukoy po siguro dito ay parehong community ni Ethereum at si Ripple. At marami po sa kanila ang nagtataka or siguro napapaisip kung totoo nga ba na si Ginoong Vitalik Buterin ay may genuine fascination or meron siyang talagang malaking interest dito kay Ripple. Yan. This talk follows earlier comments by Matt Hamilton, the former director of developer relations at Ripple, who revealed that Buterin had sought an internship opportunity at Ripple and had even slept on the couch of the company's CTO David Schwartz. Ayan. Nag-apply daw po pala si Ginoong Vitalik Buterin dito sa Ripple. Yan, ng isang internship at sabi pa rito ay natulog daw sa couch. Yan, couch ng company. Yan, siguro sa opisina ni CTO David Schwartz. Yan, natulog daw siya. Yan, para mag-apply ng internship opportunity sa kanya. Yan, kung totoo yan ay talagang interesado si Ginoong Vitalik Buterin dito kay Ripple. Yan, Nereov, who had conversation with Buterin, shared some insights into Buterin's thought process. He mentioned that Buterin had once expressed a desire to implement smart contracts on the Bitcoin network. However, his proposal was met with resistance from developers, which may have lead him to explore other blockchain projects. Ayan. Ayon po kay Ginoong Nereov ay nagkaroon po pala ng proposal si Ginoong Vitalik Buterin. Yan, na magka-implement ng smart contract kay dito sa Bitcoin network, pero hindi po ito pinayagan ng mga developers ng Bitcoin. Kaya ang kanyang ginawa ay nag-explore na lamang siya or naghanap siya ng ibang mga blockchain projects.
Ayan, at mukhang yan nga, lumipat siya kay Ripple or pinuntahan niya si Ripple. Regarding Ripple, Nereov explained that his discussion with Buterin about the company were based on his encounters with Ripple representatives, whom he himself viewed as exemplars of effective operational practices within the blockchain industry. Ayan. Ito yan. Did Vitalik Buterin really want to work for Ripple or at Steven Nereov, or was he sent? Yan, yung nagtatanong dito kung talaga bang gustong magtrabaho si Ginoong Vitalik Buterin dito kay Ripple. Ayan, bakit gaya ng aking sinabi kanina, ay bakit siya magtatrabaho kay Ripple? Bakit hindi niya na lamang tutukan yung kanyang Ethereum? Kaya yan, sagot naman dito ni Steven Nereov ay no idea. Ayan, wala daw siyang alam kung totoo ito or hindi. He told me he wanted to implement smart contracts on Bitcoin, but the developers didn't want it. I spoke to him about Ripple, but that was because I had met the Ripple folks and used them as an example of how company should be operated in this space. Ayan. Mas magigi siguro kung pag si Ginoong Vitalik Buterin ang mismong lumabas at ayan, maglabas ng kanyang pahayag para mabigyan ng linaw kung ano nga ba yung kanyang pakay dito kay Ripple. Kasi mukhang parang nakakahiya naman kung pag siya ay nag-a-apply ng trabaho dito kay Ripple gayong meron naman siyang napaka-successful na si Ethereum. Nereov also recalled an incident from 2015 when he attended a conference where he encountered Chris Larson, a co-founder of Ripple, and another member of the Ripple team. During this event, questions related to XRP were directed to only one specific individual within the organization. Ayan, meron na rin daw pong isang naganap na pangyayari noong 2015. Ayan, kung saan si Ginoong Vitalik Buterin ay nakipag siya ay na-encounter niya si Ginoong Chris Larson, ang co-founder mismo ng Ripple. Siyempre, maliban po kay Chris Larson ay yung ibang mga members na rin ng mga Ripple. At siyempre, hindi natin alam kung ano yung kanilang pinag-usapan rito. Ayan. Nereov insights have reignited the debate surrounding Vitalik Buterin's true interest and intentions during his interactions with the Ripple. Ayan, hindi po talaga natin malalaman. Kaya unless na si Ginoong Vitalik Buterin mismo ang maglabas kung ano yung kanilang napag-usapan sa mga team members at saka ang founder ng XRP. The question remains, did Ethereum founder harbor a genuine interest in Ripple and XRP, or were there more nuanced factors at play behind the scenes? Ayan, mga tanong. Ayan, kaya yung unang pumapasok dito sa isipan ng mga tao ay meron kayang interest si Ginoong Vitalik Buterin dito kay Ripple. Kaya yan, sa bandang huli ay walang nakakaalam kung interesado nga ba si Ginoong Vitalik Buterin dito kay Ripple or XRP. Ayan, ang masasabi ko po dito ay mas mabuti kung siya talaga ang maglalabas ng kanyang pahayag. Pero sa aking sariling opinion ay sa tingin ko ay gusto niyang makipag-tulungan or parang makipag-collaborate dito kay XRP. Siguro meron siyang naisip na parang isang project na pero kailangan niya ng partnership at parang nakikita niyang magandang partnership dito ay si XRP. Yan. Pero yung sinasabi rito na nag-a-apply daw siya ng trabaho dito kay Ripple ay parang napakalabo po yata niyan. Kaya yan po ang aking masasabi rito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.